Nang sandaling yon, ang mga grupo ng Crimson Wind Clan ay mayroong mga bihag sa kanilang harapan, kung saan walang pili ang mga ito sa kanilang inaabuso mapabata man o matanda. Isang babae ang umiiyak sa harapan ang nagmamakaawa sa kanila na sila ay huwag saktan. Dito ay nagpahayag ang isang lalaki na mayroong hawak na espada na kung sila ay manahimik, ay maaari nilang buhayin sila, habang ang kalbo namang lalaki ay tila may napansin na mayroong paparating sa kanila. Sa oras na yon, ang bida na si Taekyang ay dumating sakay ang kanyang kabayo, habang ang lalaking mayroong hawak na espada ay nagsasalita na tila mayroon na naman silang bago bisita, kaya siya ay kanyang pinahinto ng oras na iyon. Subalit, siya ay inararo ni Taekyang sakay ang kanyang kabayo, dahilan na bumagsak ito sa sahig at mawala ng malay. Sa puntong yon, bumaba ang bida sa kanyang kabayo at nagtanong sa kanilang lahat kung sila ba ay mga miyembro ng Crimson Wind Clan. Nagtanong naman ang mga kalalakihan kung sino ang kanyang pagkakilanlan. Nagsalita ang bida na kung basehan nito ang kanilang reaksyon, ay masasabi niyang tama siya na sila ay mga miyembro ng Crimson Wind Clan. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na ito ay kanilang tapusin na ngayon din, sapagkat wala na siyang oras makipaglaro pa sa kanila. Kaagad na inutos ng kalbo sa kanyang mga kasamahan na siya ay kanilang patayin. Nag-alerto naman ang sistema na mayroon na lamang siyang 16 na oras at 20 minuto sa kanyang misyon. Nang sandaling yon, agad niyang pinabagsak ang lahat ng ito. Kasabay nito sila ay nanghihingi ng tawad sa bida na sila ay kanyang buhayin. Pagkatapos, agad na lumuhad ang lahat sa bida upang siya ay kanilang kumbinsihin sapagkat sila ay nagkasala. Samantala sina Wolwa at Mukyang ay tumutulong sa mga taong sinaktan ng mga kabilang partido. Habang si Mujin ay tinuturo ang mga kabayo at nagmungkahi na pwede nilang palitan ang mga pagod na kabayo na kanilang ginamit kanina ng mas masigla at malakas. Kung saan ipinahayag ni Mujin nang dahil mayroong 10 kabayo na nandito, ay maaari nilang kunin ang lahat ng ito at gamitin isa-isa hanggang mapagod ang lahat ng ito. Wika naman ni Taekyang sa kanyang sarili kung ilang katao kaya ang nasa partido ng Crimson Wind Clan. Naisip ni Taekyang na ayon sa impormasyong kanilang nakuha mula sa dambana, higit sa 100 natitirang miyembro ang naikalat sa hilagang bahagi ng bundok, ang ilan naman ay nagtago sa paanan ng bundok, at ang iba ay nasa liblib na nayon at ang iba ay nasa masiglang mga lugar. Nalaman din nila na ang lahat ay planong magtitipon sa isang tagpuan. Iniisip rin niya na ang pinuno ng Crimson Wind Clan ay papunta sa timog upang palakasin ang kanyang mga sundalo sa talampas. Habang ang natitirang mga tauhan ay papunta sa hilaga. Wika pa ni Taekyang sa kanyang isip na mayroon kakayahan ang leader ng Crimson Wind Clan na mabilis na umatras kapag hindi naging pabor ang sitwasyon ng digmaan sa kanya. Ang kanyang pagiging masinop sa paghahanda para sa kanilang susunod na plano ay napakatindi kahit nasa kalagitnaan ito ng digmaan. Bukod dito, narinig rin niya na mayroon siyang mga makapangyarihang martial warriors na kinuha. Kaya ng sandaling yon, nauunawaan ni Taekyang kung bakit biglang nagbago ang antas ng misyon sa pinakamataas na antas. Pagkatapos, ipinahayag ng bida sa mga tauhan ng Crimson Wind Clan na nalaman niya na ang kanilang pinuno ay ang pinakamagaling nilang mandirigma. Kaya tinanong nito ang mga kalalakihan kung ito ba ay totoo. Subalit, nagsalita mula sa likuran si Wolwa at ipinahayag na ito ay tama. Dahil dito, nagulat ang bida at lumingon sa kanya, kung saan sinabi ni Wolwa na mayroong dahilan kung bakit siya mabilis na umangat sa katanyagan. Dito ay sinambit ni Wolwa na hindi pa ito kilalang kilala, pero ayon sa impormasyon na nakuha ng kanyang sekta, ang pinuno ng Crimson Wind Clan ay isang pinakamataas na antas ng Master ng Martial Arts. Nagulat naman ang bida sa naging pahayag ni Wolwa, at siya ay tumatanggi na paniwalaan ito, kaya tinanong niya kung bakit ang katulad niyang pinakamataas na antas na Martial Master ay naging bandido. Sumagot naman si Wolwa sa kanya na mayroong mga Master ng Martial Arts na nasa antas ng lampas sa karaniwan na nagtatago sa pagiging tulisan at mga pirata, kaya posible rin na sa katulad niyang tao na gawin ito. Nagulat namang nakamasid si Mujin sa kanilang pinag-uusapan. Nagsalita rin si Wolwa sa kanya na kung makikita nila ang pinuno ng alyansa ng Green Forest o ang pinuno ng alyansa ng Yangtze River, ay pwede niyang tanungin ang mga ito ukol dito. Subalit siya ay nagwika na malamang hindi iyon mangyayari. Nasinang-ayunan naman ng bida ang naging pahayag ni Wolwa. Ilang sandali, umalis na ang mga kasamahan ni Taekyang upang tumungo papunta sa Mount Hangsword. Samantala ang oras na natitira sa kanyang misyon ay nasa 15 oras at 59 na minuto na lamang.
Bumalik ang eksena sa naglalakbay na pangkat ng Crimson Wind Clan, kung saan sinabi ng leader na ang pagwasak sa Dedong Branch ay bahagi ng digmaan. Gayunpaman, kung abalahin nila ang mga tao ngayon, ay tiyak na bibigyan lamang nila ang pamilya ng Taiyuan ng dahilan upang makialam. Sinabi naman ng kanyang kausap na parang inaakala na ngayon ng pamilya Jin ng Taiyuan na sila na ang Panginoon ng lalawigan ng Shanxi. Sumagot naman ang leader sa kanya na hindi pa sa ngayon nangyayari yon, pero sa hinaharap ay magiging ganoon sila. Kaya siya ay nagwika sa kanyang kasamahan na dapat nilang durugin ang sekta ng Mount Heng Sword bago pa man mangyari yon, at sila ay kanilang gawin na tagasunod na parang aso. Hindi naman tinatanggi ng lalaki ang naging pahayag ng kanyang leader, pero siya ay nagtanong kung ano naman ang naging tingin ng kinaugalian na taong tulad ng mga taga-suporta ng pamilya Jin ng Taiyuan sa mga tulad nilang tulisan na nakasakay sa kabayo. Kaya nagtanong siya kung maganda rin ba ang pananaw na maibibigay nila sa kanila. Tumawa naman ang leader sa naging pahayag nito at iniisip ang karaniwang sinasabi na sila ay mga bandidong nakasakay sa kabayo. Binanggit rin niya sa kanyang kasamahan noong huling kita nito sa babaeng bata na yon, ang pinuno ng Mount Heng Sword ay isang maganda. Sinabi naman ng lalaki na ang leader ngayon ng Mount Heng ay nasa 8 gulang na para ikasal, kaya siya ay dapat na makasal na. Nagsalita naman ang leader ng Crimson Wind Clan na ang pinuno ng Mount Heng ay kanyang papipiliin sa dalawa, kung ito ba'y gusto mawasak o may kasal. Nagtanong naman ang kanyang tauhan kung ano naman mangyayari sa Crimson Wind Clan kung sakaling papayag ang pinuno ng Mount Heng sa kanyang kagustuhan. Sumagot ang leader na siya ay pipili ng kapaki-pakinabang na tao, at itatapon naman ang matitira sa kanila. Wika pa niya sa lalaki na siya ay kanyang gagawin na leader ng Forest Gate Pavilion. Tumawa at nagsabi ang lalaki sa kanyang leader na ibibigay nito ang walang hanggang katapatan sa kanya. Iniisip ng leader na matapos ang mahigit 20 taon ng pamumuhay bilang isang bandido na nakasakay sa kabayo, sa wakas ay nakarating na rin siya sa ganitong sitwasyon. Wika rin niya sa kanyang isip na siya ay lumaki sa isang lungga ng mga pulubi at ang tanging alam niya lamang noong panahong iyon ay ang pangatlong antas ng martial arts mula sa mga bandido ng talampas. Kung saan isa ito sa kanyang mga kakilakilabot na karanasan sa kanyang buhay. At kung hindi dahil sa kanyang swerte 3 taon na ang nakalipas, ay malamang mananatili pa rin siya sa pagiging bandido nito. Wika rin niya na mula sa kanyang pagiging pinuno ng angka ng mga bandido hanggang sa pagiging pinuno ng Crimson Wind Clan, ay ngayon ang panahon upang lamunin ang mga sekta at ang mundo ng Merem. Sa oras na iyon, kaagad tinawag ng kanyang kasamahan ang pansin ng kanilang pinuno, upang sabihin na nakikita na nila ang sekta ng Mount Heng Sword. Iniisip ng leader noong nakaraang pagkakataon, siya ay umatras sa Mount Heng na may ilang pagkalugi. Subalit siya ay nagwika sa kanyang sarili na iba na ang sitwasyon nila ngayon. Sa puntong yon, ang leader ng Crimson Wind Clan ay nakatitig sa lugar ng Mount Heng Sword kasama ang kanyang mga pangkat, kung saan sinambit niya na sa pagkakataong ito, bago lumubog ang araw, ay dapat hawak na niya ang sekta ng Mount Heng Sword sa kanyang mga kamay. At sa isang seryosong pagmumukha, mariing sinabi niya sa kanila na sila ay umatake na. Nang sandaling yon, ang mga pangkat ng Crimson Wind Clan ay nananabik sa kanilang pag-atake. Kasabay nito, pinatunog ng isang lalaki ang kanyang tambol upang magbigay hudyat sa iba pa nitong kasamahan sa likod na sila ay sumugod na. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, kung saan ipinahayag ng sistema na natapos na niya ang kanyang chi circulation, sinambit rin ng sistema na ang kanyang pagkapagod at stamina ay bumalik na. Sa oras na yon, nakarinig ang bida ng isang tunog mula sa tambuli at tinanong ang kanyang kasamahan kung sila ba ay mayroon ring narinig. Subalit sina Wolwa at Mujin ay nagsalita na sila ay walang may narinig. Wika pa ni Mujin na ang tanging pagnguya lang ng mga kabayo ang kanyang narinig. Pero ang bida ay naasar sa naging pahayag ni Mujin. Kaya nagtanong si Mujin sa kanya kung ano ba ito ang kanyang narinig. Nagsalita naman ang bida na parang isa itong tunog ng mahabang trumpeta. Ngunit tila hindi maintindihan ni Mujin ang gusto niyang ipahayag, habang si Wolwa ay napaisip sa kanyang mga sinasabi. Kaya nagsalita si Mujin sa kanya na tila siya ay mayroong kakaibang bagay na naririnig. Nang sandaling yon, napalingon ang bida sa hilagang bahagi, at nagwika sa kanyang isip na kung ito ba ay ang tunog na nanggaling sa Mount Heng Sword. Wika pa niya na kung ito man ay mangyari, walang paraan na maririnig niya ang mga tunog na yon mula dito. Subalit siya ay sigurado na meron siya talagang nadinig kanina.
Nagsalita naman si Mukyang sa kanya na siya ay nagkamali lamang sa kanyang pagdinig. Sapagkat wala siyang kahit na ano na narinig mula kanina. Natitiyak naman ni Taekyang na may narinig siya, ngunit tinanggihan pa rin ni Mukyang na wala talaga siyang narinig. Nainis na ang bida ng sandaling iyon, ngunit alam niyang tama ang kanyang kapatid kaya hindi na siya nakipag-rebut sa kanya. Pinaalalahanan ni Mukyang ang bida na kung ayaw niyang mamatay sa laban, mas mabuting magtuon siya sa pagkontrol ng kanyang isipan at katawan. Sapagkat hindi nila malalaman kung ano ang mangyayari sa isang laban, at dahil maraming tao sa panig ng kaaway, mas mabuti na siya ay mag-ipon ng enerhiya at panatilihin ang kanyang mga galaw na minimal. Wika pa ni Mukyang na siya ang manggenguna, kaya kung susundan niya lamang ang kanyang galaw, ay walang magiging problema sa kanya. Sa oras na yon, naisip ng bida na kung ang kanyang kapatid ba ay nag-aalala sa kanya, sapagkat silang dalawa ay magkadugo. Kaya nagwika ito sa kanyang sarili na kung ito ay kanyang iisipin, siya ay mahalaga pa rin sa kanyang kapatid kahit na silang dalawa ay hindi magkasundo. Sinabi rin niya sa kanyang isip na kapag nakilala mo si Mukyang, maaaring siya ay isang tao na napaka-maaalalahanin. Napansin naman ni Mukyang na tila siya ay nakatitig sa kanya, kaya sinitin ito ang kanyang kapatid kung ano ang kanyang tinitingin. Kaya siya ay sinabihan ni Mukyang na tumingin ito sa ibaba. Kaya sa puntong yon, pinagalitan siya ni Mukyang at sinabi na kung siya ay masasaktan ng mga bandido, ay sisiguraduhin ito sa kanya na siya ay mauuna na mamamatay sa kanyang kamay. Nagwika naman ang bida sa kanyang isip na siya ay kanyang hinahangaan pa kanina, subalit nawala na ito ngayon. Nagsalita naman sa dalawang magkakapatid si Wolwa na sila ay magbibiyahe na ng walang pahinga, kaya siya ay nakikusap sa kanila na maghanda sa kanilang mga sarili. Sa oras na yon, ipinahayag ng sistema ang natitirang oras sa misyon ni Taekyang, kung saan mayroon na lamang ito halos 6 na oras at 25 minuto. Samantala, sa lugar ng Mount Hangsword, nagsimula na ang digmaan kung saan ang mga pangkat ng Crimson Wind Clan ay umaakyat sa hagdan ng kanilang kastilyo, habang sila ay pinapana ng mga tauhan ng Mount Heng. Nang oras na yon, pinutol ng tauhan ng Mount Heng ang mga taling inaakyatan ng mga bandido kung saan nag-uutos ang lalaki sa kanyang mga kasamahan na sila ay kanilang harangan upang sila ay hindi makaakyat. Samantala sa ibaba ng kastilyo, ay nagsasabi ang isa nitong kasamahan na siya ay magbibigay ng pabuya kung sino ang mauunang makaakyat sa kanila. Kasabay nito, gumamit ng malaking puno ng kahoy ang mga bandido, upang gibain ng malaking pintuan ng kastilyo. Dito ay sumigaw ang isang lalaki sa kanilang sect leader na ang kanilang pintuan sa kastilyo ay nanganganib na mawasak. Ilang sandali, tinamaan ng lalaki ng isang pana kung saan sumigaw ang isa nitong kasamahan sa kanyang leader na kinakailangan na nila ngayon ng reinforcements. Subalit, ang pinuno ng Mount Heng ay nakatunganga at nanginginig sa takot na tila hindi nito alam ang susunod niyang gawin. Kaya siya ay napakagat ng kanyang labi at nagwika sa kanyang isip na ito pala ang mundo ng Merim. Pagkatapos, siya ay nagsalita sa kanila na kapag ibinigay nito ang kanyang signal, ay agad na pamana sila ng mga naglalagablab na palaso patungo sa pader ng kastilyo. Dito ay kanyang sinabi sa kanyang tiyuhin na ilang minuto na lamang ay masisira na ang pintuan, wika pa niya na alam niyang mahirap na kahilingan nito. Subalit siya ay nakiusap sa kanyang tiyuhin kung pwede ba siya bumaba doon upang sila ay bigyan ng kaunting oras para makapaghanda. Wika naman ni Chol Mubek sa kanya na ito'y walang problema. Sapagkat gusto niyang gawin ang ganitong bagay kahit sa isang beses lamang. Sinambit ni Sowol sa kanya na ang tiyuhin na kanyang nakikilala ay isang martial master na kayang harapin ng libu-libong kaaway. Gayunpaman, ipinabatid nito sa kanya na siya ay mag-ingat. Sa puntong yon, tumawa lamang ang kanyang tiyuhin at nagwika na siya ay hindi masasaktan ng mga katulad nilang mababang uri ng mandirigma. Sa oras na yon, agad na tumalon ang kanyang tiyuhin upang bumaba para harapin ang mga papasok na kaaway. Habang ang mga kasapi ng Mount Heng ay naghahanda sa pagtirada ng kanilang mga palaso. Ilang sandali, nagpalipad na ang mga tauhan ng Mount Heng ng kanilang mga nagliliyab na palaso patungo sa mga kaaway. Habang ang leader ng Crimson Wind Clan ay nakatitig at nakamasid sa mga pangyayari. Kung saan napansin nito na ang mga pader at ang kanilang tinatapakan ay mayroong bahid ng mga gasolina. Dito ay kanyang sinabi na tila nakahanda ang sekta ng Mount Heng sa kanilang pagsalakay. Sa puntong yon, nagsimula ng sumiklab ang mga apoy sa labas ng kastilyo, kung saan nilamon ang iba ng mga apoy.
Sinabi ng isa nitong kasamahan sa kanyang leader na kung ito ay magpapatuloy, ay tiyak na malulugi sila. Wika pa niya noong nagsimula sila kanina sa kanilang pag-atake, ay mayroon ng mahigit 100 ang namatay. Subalit naisip ng leader ng Crimson Wind Clan na si Pungyang na kahit na nagdanas sila ng malaking pagkalugi ngayon, ay madali pa rin nilang mapapabagsak ang Mount Heng Sword. Sapagkat naisip niya na ang mga palasong iyon ay para lamang makakuha ng maraming oras ang Mount Heng o pabagalin ang takbo ng sitwasyon. Kaya siya ay napatanong sa kanyang isip na kung sila ba ay naghihintay lamang ng paparating na tulong mula sa ibang tao. Dahil dito, siya ay napasabi na wala ng dahilan para siya ay mag-atubili pa. Kaya siya ay nagpasya na pumunta ng personal sa loob ng kastilyo ng Mount Heng. Kung saan sinabi niya sa kanyang tauhan na siya na ang bahala dito. Matapos makapasok ang mga bandido sa loob ng pinto, ay agad na sinalubong sila ng mga malalakas na pagsuntok ni Chol Mubek, kung saan ang halos sa mga ito ay tumilapon pabalik sa labas ng kastilyo. Sa oras na yon, ang mga bandido ay nanginginig sa takot at sinambit na siya ay isang halimaw. Ilang sandali, dumating sa kanilang likuran si Pungyang, kung saan sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na sila ay pwede nang umalis dito. Sapagkat siya na ang bahala na humarap sa lalaking ito. Sa puntong yon, nagkaharap ang dalawang mandirigma na sina Pungyang at Chol Mubek. Dito ay bumati si Pungyang sa kanya at tinawag siyang kanyang senior, wika pa niya na kay tagal ng huli nilang nagkita. Nagalit si Chol Mubek sa kanya at sinambit na wala siyang may naalala na nagkaroon siya ng isang tulad niyang bandido na junior. Sinambit naman ni Pungyang sa kanya na siya ay masungit pa rin tulad ng dati. Nagbigkas si Pungyang ng isang kasabihan na kahit magkalapit lang ang damit, ay mayroon na itong mga koneksyon, kaya siya ay nagpahayag sa kanya na dapat may koneksyon pa rin silang dalawa dahil nagtrabaho sila dati ng magkasama. Sinagot naman siya ni Chol Mubek na yon ay isang nakaraan na. Sapagkat siya ay tumakas nang hindi lumilingon sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Pungyang ang kanyang ginawa, kung saan sinambit niya na isa itong estratehikong pag-atres. Sinagot rin niya ito ng pilosopong sagot na dahil sa kanya, mas lalong naghirap at nasusunog ang kanyang kalooban. Galit na ipinahayag ni Chol Mubek sa kanya na ngayon ay ipaparamdam nito sa kanya ang sakit at pighati na kanyang nararamdaman. Sinabi rin sa kanya ni Chol Mubek na kung hindi siya sana nagtaksil sa kanila, ay malamang hindi namatay ang pinuno ng Mount Heng na si Chon Mubek. Sumagot si Pungyang sa kanya na siya ay umatras dahil hindi siya tanga upang pumasok sa laban na alam niyang hindi kayang ipanalo. Nagsalita rin sa kanya si Chol Mubek na hindi pa ba sapat sa kanya ang lahat, sapagkat pinatay rin niya si So Guang ang isa sa mga anak ng pinuno ng Mount Heng. Matapos sabihin ni Chol Mubek ang pangalan ng bata na kanyang pinatay, ay agad na alala ni Pungyang ang batang yon, kung saan sinabi nito sa kanya na siya ay hindi isang mapagpatawad para ihandog ang awa sa isang batang umatake sa kanya nang hindi alam ang kanyang lugar. Sinabi rin niya na kung alam niya lang sana na ang batang yon ay magiging bayaw niya, dapat sana siya ay nagpigil ng kaunti. Sa puntong yon, nagalit ng sobra si Chol Mubek kung saan siya ay kanyang tinawag na bastardong hangal. Pagkatapos, sumiklab sa galit si Chol Mubek, kung saan naglabas ito ng napakalakas na aura ng chi. Sinabi rin niya sa kanya na siya ay huwag na umasa sa swerte tulad ng dati. Sapagkat wala ng mga bagay na kaya niyang gamitin bilang panghadlang sa pagkakataong ito.